Treasure Hunting Weekend mga katiyats, ito'y part 3 video ng ating Treasure in the Kaymeto Tree. Okay, at ang pakay namin ngayon ay siyasatin. Puntahan itong creek na naka-align sa Kaymeto Tree na nasa bandang east silangan. Kaya maganda yung marker na Kaymeto Tree doon kasi nakaharap ito doon sa east. At sa bandang east, nasa 30 meters ito ay mayroong creek na malaki. Ayan. At hindi lang siya creek, kundi meron pa siyang old bamboo doon sa unahan. Isang old tree at isang dead old tree na ang pangalan ng kahoy ay tugas. Ang mga tugas ay ginagamit yan na marker ng mga Hapon kasi matitibay na kahoy ang tugas. Okay, ngayon ang unang tingnan ko ay itong hinahanap ko kasi yung mga marker sa gilid ng creek katulad ng turtle shape rock, katulad ng heart shape rock, ng triangle rock, mga bato na pointer to directions, katulad din ng bato na may mata na dalawa. Yun ang mga hinahanap ko kapag narito yan sa creek. At kapag nakatingin yun or nakaharap doon papunta sa Kaymeto, doon sa itaas, sa Kaymeto Tree, naroon ang test dig ng ating katiyats, ibig sabihin legit na marker yung Kaymeto Tree. Kaya nga lang ay wala talagang kahit kasing laki ng kalabaw ay walang bato rito na kasing laki ng kalabaw. Kaya ito, swerte, natagpuan namin itong dead old tugas tree. Malapit lang ito sa kumpul-kumpul na bamboo, old bamboo tree. Okay, so ayan, yung natumba, yan yung tugas na patay na. At automatic naka-align yan sa Kaymeto. Kung galing dito, ang Kaymeto ay nasa west at itong tugas ay nasa east. Okay, kaya medyo malaki ang tsansa na tunay na marker yung Kaymeto doon, which is na-detect daw yun ng mga nag-treasure hunt dyan na una na may dalang magandang scanner, kaya nagukay sila doon. Okay, so itong patay na kahoy dito mga katiyats, itong tugas daw ito na old tugas ay perfect alignment doon sa Kaymeto Tree. Itong tinuro ko, yan na portion ay nariyan ang Kaymeto Tree na yun ang atin ngayon i-confirm yung test dig doon sa likod ng Kaymeto Tree. Bandang west yung kanilang tunnel na test dig. At yun ngayon ang ating i-detect, i-confirm kung merong laman. Kasi ang alignment nito ay itong sa likod ko ay east, west itong dito, at yung na-detect natin kahapon, yung kahapon na video ay dito yung na banda 9 meters galing sa itong Kaymeto Tree na narito. So 9 meters ang detection at naka-align ito dito sa creek. Malaking creek ito at merong bamboo tree sa gilid nitong patay na tugas tree. Kaya pwedeng itong tugas tree, Kaymeto Tree ay alignment. At sa kalagitnaan nitong alignment ay ito yan, yung na-detect natin nung isang araw na positive detection na 9 meters lang ang layo sa Kaymeto Tree. Okay, kaya ang mga lugar na merong creek at merong mga malalaking old tree, pwedeng old tree ang ginagamit. Dito sa pinuntahan namin ay wala talagang kabato-bato dito. Walang malalaking bato na pwedeng pagmarkahan. Kahit dito sa creek, hinanap ko yung baka merong turtle sign kasi creek. Wala talaga, walang bato na kasing laki ng tricycle, wala. Kaya hinala ko kahoy ang ginagawang marker ng mga nagbaon dito.
Ito yung creek mga katiyats, kung napansin nyo wala talagang big boulder. Yun ang hinahanap ko, na merong sakaling countersign na malaking bato na may marka. Wala talaga, kaya hinala ko ay pwedeng kawayan or old tree ang countersign ng Kaymeto tree doon sa itaas. Kaya tara na, atin na i-confirm ang kanilang test dig tunnel. Nasa 4 meters deep na yun, kung positive pa ito for detection. Okay, at narito na ako ngayon sa Kaymeto tree kasama ang ating mga katiats. Yung saging doon ay inakuha nila yun doon sa unahan. Ayun ang maganda kapag meron tayong bukirin or farm, kasi meron tayong mga tanim sa oras ng gutom ay merong makukuha diyan sa bukid o sa bundok. Ngayon, dahil sa na-detect ng scanner ang lugar na ito sa mga itong bago pa lamang sa pag-scan, merong mga bato na tinatawag na mineralized rock. At ang mga bato na yan ay malakas mag-detect. Nagpupula sila, kulay pula sa mga scanners, at nagsasabi yun na merong treasures or minerals, natural minerals na concentrated sa lugar. Pwedeng ginto na natural gold in powder form or yung nasa bina. Okay, kaya hindi kagad ang ma-scan ng scanner ay Yamashita treasures. Pwedeng mga concentrated na mineralized rock ang nariyan. Katulad ng nandyan, napakaraming bato ang nahukay nila. At doon sa pag-testing ko kanina ng Minelab detector ay nagrehistro siya na iron. So high in iron ang mga bato diyan. Okay, yun ang nailabas nila na bato galing diyan. Yan ay mga nasa 6 meters deep or 7. Malalim na yan. Kapag may giveaway, tatamaan na talaga. At kung hindi ka marunong mag-analyze sa lupa, ay hukay ka pa rin dyan kasi tutunog talaga ang mga bato na yun. Yung nailabas kanina, yung mga bilog, na parang bato galing sa river. Okay, wala tayong magawa. Kung nilagyan man yan ng hapon ng ganyan, so ibig sabihin, meron silang ibinaon pero malalim. Ngayon, ang hinahanap ng ating mga katiats, kasi kapos sila sa pundo, ay itong giveaway na nasa lalim lamang na 3 to 4 or sometimes pinakamalalim dyan, mga medium deposit na ay 7 meters deep. Sana ay ganyan na sa 7 meters meron nang makikita. Kaya ako'y narito na sa loob ng kanilang ginawang test dig tunnel. Nagdrifting na sila dito kaya madilim. At si Invisible Amig, si Pendulum Man ang nagdala ng aking kamera. Kaya ganyan niyang kuha ng kamera sa hagdan. Kasi nakaano lang sa liid niya. Nakakwintas yung kamera. Kaya magalaw. Okay, at sa drifting ay medyo malalim na. Amig madilim. Kasi hindi na tumatagos ang ilaw ng araw. At yung dala namin isang flashlight lang. Kaya medyo madilim mga katiyats. Ngayon ito yung final na pag-confirm, kasi mahirap na kung patuloy tayo at walang makukuha. Maano tayo diyan sa budget, short. Kaya ang ending ay bankrupt. Sasabihin na bankrupt yung tao kasi nag-finance ng treasure tunnel. Kaya kung meron tayong treasure tunnel, huwag kagad isipin na makakuha tayo. Ang gawin ay tawag kayo ng mga expert sa soil. Expert na analyzer sa Yamashita kung meron, at final dyan ay i-detect ang lupa. Kasi kung meron dyan, itong dala kong detector ngayon,
Makapag-detect yan hanggang 5 meters deep. Yung maliit na coil ay 4 meters deep ang ma-detect. Yung malaki ay hindi ko na dinala. Yung malaki ay umaabot yun ng 7 hanggang 8 meters deep. Pero hindi ko na dinala kasi yung nahanap natin ngayon ay mga mababaw lang at mga giveaways. Okay, so ito sa pag-detect ko, nakakalibrate itong dala kong detector doon sa itaas. Sa lupa sa itaas, kapag ang detection ay katulad lamang sa lupa doon sa itaas, ibig sabihin normal lamang itong hukay na narito kami. Normal lang ang soil dyan, walang ibinaon na metal. Kasi kung may metal dyan or boxes or gold, ay magiba na ang reading ng metal detector. Kaya dapat alamin nyo ang inyong detector, i-master nyo yan. Bago mag-detect ng mga tunnel, i-detect nyo muna doon sa unahan na lupa sa inyong treasure site para basahin niya ang natural na lupa. At kapag merong mga metal na naroon sa inyong tunnel, mag-iba na ang reading ng detection ng inyong metal detector. So ibig sabihin ay positive kapag sobrang lakas at nag-rehistro na ang metal or itong non-ferrous metal sa inyong detector. Okay, kaya mastery lang yan mga ka-TH, huwag ka agad mag-quit. Meron kasing mga nakabili na sinasabi sensitive daw, itong hindi daw maganda. Ganyan talaga ang detector. Mastery ang kailangan, i-master nyo yan. Detect ng detect at magbaon ng sariling mga precious metal at i-detect kung ano ang rehistro. Ilang LEDs, ilang light ang mag-iilaw or kung ano yan, itong analog, kung yung needle, kung anong bilis at anong lakas ang itong pag-deflect ng mga needles ng inyong detectors. Or kung yung tunog naman, kabisaduhin yung tunog ng metal at hindi metal. Okay, kaya ang resulta sa aking detection ay normal soil lamang ang narito. Ibig sabihin walang anomalya, walang metal na nakabaon. Kaya oras na ng ating pendulum man for final confirmation. Kapag iikot pa yung pendulum niya, ibig sabihin mayroon pa ring malakas na aura. Merong aura of minerals or gold na nariyan sa ating tunnel. Okay, kaya ito ang pendulum. Yan ang magandang mga tatlo siguro or tatlong klaseng pang-detect ang nasa grupo nyo. Sabihin natin meron kayong scanner, merong metal detector, merong pendulum, merong dowsing, or merong itong Japuan. Yan ang mga maganda mga ka-TH. Kapag collaboration of itong treasure hunters. Kaya ito, tingnan natin kung iikot kay pendulum, yung kanyang pendulum. Napansin natin ay hindi tumitinag. Pag meron kasing aura ang lupa, dahan-dahan niya na iikot siya. Gagalaw yan dahan-dahan hanggang iikot. At kung hindi tapat ang item ay doon yan mag-swing left and right. Okay, at kung left and right ay tantyahin mo kung saan yung mas malakas na hatak, kaliwa ba o kanan. Ayan, mahirap din i-master yung pendulum. It needs siguro 5 years to master, or mas maganda kung matagal ka na talaga sa pendulum kasi alam mo na ang mga galaw nito. Okay, so confirm na negative itong tunnel nila ka-TH. Kaya doon na sila mag-concentrate sa aming na-detect sa direksyon ng east sa Kaimito 3
dito pa rin sa Kaimeto tree as a marker. At kami ay magpaalam na mga katiyats. Maraming salamat sa inyong panonood at pagsubaybay sa ating channel. Hanggang sa muli, God bless you all at ingat kayong lahat.